Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado! Again, magandang hapon, Isabela. Welcome sa panibagong edisyon ng ating programang Isabela Connect ka dito. Kasama niyo pa rin ang resident broadcaster ng Pamanampalalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Ngayong hapon nga ito, ating pag-uusapan sa ating programa ang patungkol sa usaping magbibigay liwanag sa lahat ng ating usaping pangkalusugan. Nako, napapanahon na naman yung ating mga pag-uusapan ho sa panahon ho ngayon, sa totoo lang, ay hindi ho natin maikakaila na tila araw-araw na ho nating kasama ang tag-ulan, dala ho nito ang malamig na hangin at ang kinagawiang amoy ng basang lupa. Pero sa kabila ng pananahimik at lamig ng panahon, merong tahimik na banta na hindi dapat kalimutan. Hindi lang baha at bagyo ang dala ng tag-ulan, kundi pati na rin ang pagdami ho ng kaso ng mga sakit na mabilis kumalat. Kaya ngayong araw, abay tinatawag ho namin kayo sa isang rainy season alert. Pag-uusapan ho natin ang detalyado, yung mga dapat na bantayan mula ho sa simpleng trangkaso hanggang sa mas mapanganib ho na dengue at leptospirosis. Ano nga ho ba yung mga sintomas? Paano ho ito maiiwasan? At kailan dapat tumakbo ho sa ospital. Upang hindi tayo mag-isa sa labang hong ito, nag-imbita naman ho tayo ng mga may tuturing hong bayani ng kalusugan. Ang mga eksperto ho na direktang nangangalaga sa bawat Isabelenyo ho natin. Sila ang ating gabay mula ho sa GFND Hospital, sa IPHO ho natin o Integrated Provincial Health Office at sa Provincial Field Office ho ng Department of Health o DOH dito ho sa lalawigan ng Isabela. Kaya wag na wag ho kayong aalis ho diyan. Tiyaking kayo ho'y makinig. Kasama ho yung buong pamilya. Magsimula na ho tayo sa ating hong seryoso na mga usapin. Ngunit napakahalagang talakayan ang bantay sakit ho sa tag-ulan. Pero bago ho natin pag-usapan yung mga ilang hong katanungan, babatiin ho muna natin ang atin hong mga nagsisigandahan at syempre nagsisigwapuhan na atin hong bisita ho sa Isabela Broadcast Center. We have Dr. Eloisa Grace Ganaden from GFND Hospital, ang ating hong resident physician. At the same time, kasama ho natin si Doc Jerome Sisor Angobong. Ayan, pabutin muna natin sila, si Doc Jerome, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Ayan, isang malusog at ligtas na hapon po sa ating lahat. Naman, mukhang sir, mukhang inspired ka today. Anyway, kay Doc Eloisa ho naman, welcome ho sa Isabela Connect ka dito. Okay. Good afternoon everyone. Tag-ulan na naman. Kaya nga po, at pansin ho ninyo siguro, mga Doc, at syempre, sa atin ho mga ka-Isabelenyo, medyo hindi ho maganda yung atin ho pakiramdam, but the show must go on. Uy, thank you pala sa atin hong partner, si Miss Faye Andres, na talaga namang humalili ho sa atin sa last episode ho, ng ating hong Isabela Connect ka dito. Pero pag-usapan ho natin, mga Doc, kapag ba rainy season, parang normal lang kasi ng tag-ulan. Pero alam naman natin na may kalaki po na banta ho yan sa ating hong kalusugan. Ano ho ba yung mga sakit na pwede hong makuha or dumapo sa atin, sa mga tao tulad ho natin? Andyan yung dengue, leptospirosis, flu-like illness, yan yung mga madalas pong sakit na natin pag tag-ulan po. Oh, yun talaga yung Doc, no? Yun yung mga talagang frequent na itatala na palagi. Yes, oo. Pero aside from that, may mga iba pa po ba?
Yan, pneumonia, mga asthma. Yan, yung mga na-asthma pag malamig yung ayaw ba? Oo, so yun yung mga yun yung mga madalas. Speaking of mga madalas ho na may talang hong mga kaso. Total, kayo yung resident physician ho, no? Sa atin hong GFND Memorial Hospital. Nakbatay ho sa inyong datos. Kumpara ho sa nakaraang taon, no? Tumaas po ba yung mga kaso ng mga karaniwang sakit kapag nandyan yung panahon ho ng tag-ulan, yung mga nabanggit ho natin? As this moment, sir, as of this month po, hindi po tumaas yung datos ng mga cases po natin. Kumpara last year po. Mataas last year Mas mataas po. So ito talaga yung nabanggit niyo, yung top 3 ninyo na mga sakit. Yes po. Yan yung mga yun tatlo. yung dengue. Dengue, leptos, flu-like illness. Yan. Naku, kapag pag-uusapan ho natin, itong may kaugnayan ho sa sa dengue ho muna. I know ang Integrated Provincial Health Office talagang very active. Ano naman ho, sir, no, yung ginagawa ng inyong tanggapan? Kung mga strategies para nang sa ganun is makuha ho natin ma-mitigate or wala ho maitalang kaso ng dengue? Yan. Maliban sa 5S of dengue, ang Integrated Provincial Health Office, kasama natin ang Department of Health, meron po tayong 4Ts tuwing alas 4 na laban po sa ating dengue. Ayan. So yung 4Ts po natin, yan yung taob, taktak, tuyo at takip. So ito yung mga estratehiya natin para maiwasan or mabawasan at puksain ang mga breeding sites ng mga mosquitoes natin. Nako. Ano po yung mga naman? Kasi sa atin hong pakikipag-ugnayan sa inyong tanggapan, no? Usually may mga local counterparts ho kayo like nandyan ho yung barangay health workers. Ano ho usually yung papel ho nila kumpara sa papel naman ho ninyo sa Integrated Provincial Health Office? Napaka-importante po yung role ng ating mga barangay health workers kasi sila yung nakakakilala sa ating mga komunidad. So sila yung nagiging mobilizers natin when it comes to community programs na pinapatupad ng ating Department of Health. Ako. Sir, kapag mga ganyan, no, pag-usapan ho natin yung mga naman, yung sakit ho ng leptospirosis, no, Doc? Ano ho yung mga early warning signs ng leptospirosis na madalas hindi napapansin ho sa publiko? May sapat po ba tayong supply, no? May sapat po ba tayong mga gamot sa tanggapan sa paggamutan ho natin? Yung early signs, yung mga sa leptos, andyan yung mga simptomas gaya ng pananakit ng ulo, paglalagnat, fever and chills, madalas yan, fever and chills, sumasakit yung mga kasukasuhan, calf muscle tenderness, yun yung mga tinitignan namin, pagkonti ng ihi, pananakit ng tiyan, minsan pagsusuka, pagtatae, yan, yung mga madalas po nating nakikita. Oo. Sapat ng supply, doxycycline, sa pagkakaalam ko, meron tayong sapat na supply sa ating hospital. Oo. Yung sa po naman, no, sa dengue ho naman, kunin ko na rin yung pagkakaton. Ano po yung mga pinakamahalagang payo ho ninyo sa mga magulang tungkol ho sa tabang oras ho ng pagpapatingin ho sa ospital? Kailan ho dapat ipilit yung tinatawag ko nating blood test upang masigurong hindi lumalala yung dengue o yung tinatawag ko nating typhoid fever? So, sa mga magulang, kung nakikita na po natin na yung mga anak natin may mga simptomas, dalhin na po natin sila agad sa malapit na mga RHU, hospital para masuri, makonsulta, makapagpa-examine po. As early as 2 to 5 day fever or illness, pwede na po nating ipagawa yung mga blood test po. Na which is available naman po sa lahat, sa mga RHU, andyan na. Sa hospital natin, available na din po. May mga ginagawa na rin pamamaraan ho sa ngayon, no? Kung may gamot,
na talagang nandyan nakaagapay kapag may sakit. Meron din ho naman yung tinatawag ho nating pamamaraan para ho hindi ho mahawaan ng sakit. We have this so-called vaccinations. Kumbaga, no, yung iba nga, no, tinatanong nila, bakit ka magpapavaccine para hindi ako magkasakit ng ganito? Doc Jerab, no, sa Integrated Provincial Health Office ho ba, meron po bang mga libreng flu vaccine na inilalabas ho ng inyong tanggapan ho? Yan, meron po tayong mga flu vaccine sa ating Provincial Health Office. Unfortunately nga lang sa dami ng ating mga constituents na nangangailangan, lalo na yung mga high-risk population natin, yung mga elderly, ayan, naubos na po yung ating supply as of the moment. So we are hoping na sana makapag-restock na ng mga bakuna sa tulong po ng Provincial Government of Isabela at the same time sa tulong din ng Department of Health. Pero itong flu vaccine na ito, no, hopefully magkakaroon ho ulit, no, ng tawag ho natin ito, supply ho natin. Ano yan, hindi ba kasi nababanggit ho ninyo, Doc, no, tulad sa high risk, sa bata, senior citizens, may comorbidities, sila lang ho ba or pwede ho ito sa lahat? Pwedeng-pwede naman po ito sa lahat, di ba? For the general public po, para lahat po tayo ay protektado. Pero mas binibigyan lang natin ng priority, syempre yung may mga extremes of ages at saka yung may mga comorbidities natin. Pero pansin ko lang, Doc, matanong ko na rin, usually sinasabi ho nila, nagpa-flu vaccine naman ako. Kaso nga lang, ilang buwan lang. Alam ko si Sir Arnel, nagpa-flu vaccine din yan. Kaso nga lang, nagkasakit. No? Parang after 5 months, ako din, Doc, no, nagpa-flu vaccine ako, pero nakaramdam din ako ng sakit. Nagka-flu din. So anong paliwanag ho dun, Doc? Actually, yung flu vaccine kasi para hindi lang lalong mas lumala yung simptomas pag nagka-flu tayo. Yun po yun. And kaya yearly din po na binibigay yung flu. Yun po. May mga po ba? May mga payo ho ba kayo para maiwasan? Kasi yung leptospirosis, maiiwasan naman talaga natin yon, no? Kapag ikaw ay pumupunta sa mga baha, no? May mga open wounds, Yes. maiiwasan. When it comes naman ho sa dengue, maiiwasan din ho yun, na preventable, kumbaga. How about sa flu? Ano man yung mga pwede ho nating pamamaraan? Kasi totoo ho ba, Doc, no? Kapag daw naulanan ka magkaka-flu ka na. Oh. Usually kasi yun yung pag humina yung immune system natin, ganon. Parang response kasi ng katawan natin na parang nakakaramdam tayo ng flu. So pag ganon, double dose na lang siguro tayo, vitamin C, hydrate tayo, rest. Yun yung mga prevention natin. Palakasin ho natin yung ating immune system, exactly, no? Yun. During COVID time, talagang marami ho yung bumibili ho ng vitamins. Yes. Pero nung wala na hong COVID, Wala na. Wala na. Hindi na umiinom mo ng vitamins. Oo, Kaya nga minsan, ewan ko, Doc, kung pansin ho ninyo, parang hindi gaanong sakitin ho noon. Kasi nga, nagtitake ho tayo ng vitamins. Yes, so, take note ha. Parang natutulog din sila. Nagre-rest. Oo. So, dapat tuloy-tuloy yung pag-take ho natin ng vitamins. At kabilang din ho sa tinututukan ho natin yung kaligtasan ho sa mga tubig, lalong-lalo na sa inumin. Doc Jerome, paano sinisiguro ho ng inyong tanggapan sa IPHO ang kaligtasan ho ng ating hong inuming tubig, lalo na ho sa mga komunidad na apektado ho ng baha? Meron po ba tayong mga training o distribution ho ng water purification tablets ho natin? Actually, sa ating probinsya, sa Provincial Government of Isabela, meron tayong Executive Order number 007-2025 na signed by our Governor Albano last March 27. So ito po, minamandato niya po yung all year round na pagbibigay natin ng chlorine granules. Ayan, para masiguro natin na ligtas ang ating mga inuming tubig, lalo na po kapag may mga pag-ulan, pagbaha.
And syempre, sa ating opisina po sa IPHO, meron tayong close coordination sa ating mga municipal health offices through our municipal health officers and syempre yung mga sanidad po natin. Hindi mawawala yung mga sanidad. So sa ating opisina, sa IPHO at sa Provincial Government of Isabela, meron po tayong mga chlorine granules and aquatabs po. Kaya kung may mga nangangailangan pa ng mga munisipyo, pwede pong makipag-ugnayan sa ating opisina para po makapag-augment po kami sa inyong mga munisipyo. How about dun sa far-flung, no, na mga barangays? I don't know, no, kung meron pa rin, base ho sa inyo sa pagpunta ho sa mga baryo-baryo, meron pa po ba yung yung parang butas, na ba, yung isa Ilocano is ubog, something like that, no? Parang free water, oo. May mga ganun. Tapos meron yung talagang parang siya, malaking butas, tapos may tubig sa binabantayan din ho. May mga, I don't know kung mayroon para bang mga ganun, Doc? Well, hindi. Oo. Hindi ko na din sure kung meron. Pero sa ating tanggapan, sa ating opisina, ipinopromote pa rin natin syempre na siguraduhin na safe ang ating tubig. So meron tayong mga trainings, lalo na sa mga sanidad natin, kung paano ba masisiguro na malinis at pwedeng inumin ang ating mga tubig po. Oo, yun naman yung kagandahan. Anyway, balikan ho natin yung trangkaso. Doc Jerome, no, sa pag-iral ho ng kaso ho ng trangkaso, ano ho yung specific advisory ho, no, ng Integrated Provincial Health Office para maiwasan ho yung pagkalat ho ng we have this respiratory illnesses sa mga pampublikong lugar at eskwelahan ho? Ayan, ating hinahakayat ng ating mga constituents o yung mga kasamahan na mas paigtingin na palakasin or gamitin ang mga self-protection measures. Ayan, so unang-una, pwede po tayong gumamit ng mga face mask para maprotektahan ang ating mga sarili. Ayan, and then ipasok na din po natin yung cough etiquette natin, 'di ba? Kapag uubo po tayo. Wag yung to the max diba? na nakaabot na kung saan-saan. Takpan naman po natin ang ating mga bibig o kaya kung may panyo tayo, ayan. At the same time, frequent hand washing po. Isinusulong natin 'yan para sigurado po tayo na hindi natin maipapasa yung mga germs, mga mikrobyo. Kung walang hand washing area, pwede tayong gumamit ng hand sanitizers. Yan, ina-advise natin na magbaon tayo ng hand sanitizers. And lastly, syempre, mas maganda po na sabi nyo nga kanina, mas malakas ang ating resistensya. So, mas pinaiigtin natin ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. So, through proper diet and exercise, hindi mawawala yan. At the same time, syempre po, bigyan natin ng oras yung ating mga katawan na makapag-rest and recover para we can give our 100% tomorrow or sa susunod na mga activities natin and para maiwasan natin ang burnout. Naman. Dapat ho na take note ho yan, no, ng ating mga kababayan. Pero matanong ko lang mga Dok, usually kapag ganito kasing mga panahon, tag-ulan, syempre nandiyan yung mga nabanggit ho natin ng mga sakit, no, yung top 3, kumbaga. Pero minsan madalas, nandun ho din, hindi na iwasan yung self-medication. Hanggang kailan ho ba pwede nating masabing okay pa ang self-medication? Actually, hindi kasi natin hinihikayat ang publiko na mag-self-medicate. Kung may nararamdaman na tayo, pumunta na tayo, kumonsulta agad sa malapit na RHU, hospital, dun na. Para hindi na po lumala yung mga nararamdaman natin. Let's say, trangkaso. Yeah. Sabi ho ni Juan de la Cruz, trangkaso lang to, makukuha pa yan ng gamutan, yun yung over-the-counter ho ng mga medisina. Pero may mga cases ho ba kayong mga nahawakan sa mga hospital ho ninyo, Dok, lalo-lalo na si GFND Memorial Hospital na yung simpleng trangkaso dahil sa kaka-self-medicate naging komplikado. May mga ganun ho ba? Minsan, meron din mga ganong kaso. So, yun pala, pneumonia na, yun pala, may mga ibang mas malala na naglalagnat dahil may mga blood problem, ganyan. So mga ganong halimbawa lang sa mga ano. Paano ba natin masasabi na yung isang tao is may pneumonia pala?
cough, tapos yun, may hirap sa paghinga, yan, yung inaano natin talaga, yung shortness of breath, yan. Oo, yan, yun yung mga madalas, sir. Fever, yan, then naglalagnat, yan. Hindi makakain, yan, mga walang gana, nanghihina, mga ganun. Ako mukhang tama yung aking... Yes. Ikaw Ikaw ba yung Mukhang nararamdaman tama yung mo ba aking ngayon? no? Magpa-x-ray na ba tayo, Hindi, sir? actually, I have meron tayong resident doctor, si Doc MK. Sabi ho niya yung mga ganyan hong mga mga sintomas. But anyway, speaking of, kapag ganito ho, Doc, Eloisa, yung mga panahon, hindi naiiwasan talaga na magpapasugod sa hospital. Ano po yung mga protocol ng hospital ho ninyo kung biglang dumami ang pasyente dahil ho sa malawak ho na pagbaha o itong kalamidad? Paano ho ninyo sinisigurong may sapat ho na kama at resources sa GFND? Ang hospital naman po natin, laging handa, bukas, 24/7, may kalamidad man o wala. Sa tulong ng Provincial Government of Isabela, yan, natutugunan naman po yung mga kailangan ng hospital natin, sir. Nako, there you have it, no? Yung atin hong mga doktor, si Doc Eloisa and Doc Jerome. Siguro, mga Doc, maraming salamat. Hopefully, hindi ho tayo magkita-kita para ako'y magpakonsulta. Yeah. Kundi magkumustahan lang. Yeah. Ibibigay ho namin yung pagkakataong ito para magbigay ho ng mensahe sa atin hong mga viewers no, na nakatutok ko ngayon sa Isabela Broadcast Center, sa Isabela Connect Ka Dito program. Lalong-lalo na yung may mga karamdaman ho, no? Na talaga namang nakuha dahil ho dito sa lagay ho na panahon natin. Siguro, ladies first, no? Doc Eloisa? So, una, magpakonsulta na po agad. Huwag na po nating hintayin na lumala yung mga nararamdaman natin. Bukas po ang hospital natin 24/7. Ayan. I like that, ha? Yeah. Ano sign ho yun, Doc? Ay, hindi ko nga din alam eh. Go lang! Anyway, kay Doc Jerome, no? Doc, mensahe naman ho ninyo sa ating mga kababayan. Ayan, ating protektahan ang ating mga sarili, di ba? Kasi prevention is better than cure at saka health is wealth, di ba? So kailangan po na malakas ang ating resistensya sa pagkakaroon ng healthy lifestyle. Ayan. So para hindi na tayo magkikita-kita sa hospital, 'di ba? Dapat tayo ay masigla, okay? Nako, maraming salamat to. Baka mayroon ho kayo nais batiin ho, mga Doc. Wala na, sir. Anyway, Wala naman na. there you have it, mga ka-Isabelenyo. Si Doc Jerome Cesar Angubong from Integrated Provincial Health Office. At the same time, si Dr. Eloisa Grace Aganaden, ang ating resident physician ho dyan sa may GFND Hospital. So tuloy-tuloy pa rin, maraming salamat ho mga Doc. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito ho sa atin hong programa at syempre no, sa atin hong pagpapatuloy kung kinumusta ho natin yung mga bisita ho natin, yung mga guests ho natin sa IPHO and of course sa GFND ay kukumustahin naman natin no, yung ating partner sa national agency, ang Department of Health o DOH dito ho sa lalawigan ho ng Isabela para alamin ho natin kung ano naman yung kanilang mga ginagawang hakbang kapag may mga tinatawag nga ho nating mga ganito hong hindi naman masasabing sakuna, no? Or di kay weather, no? Na atin hong na-experience. At syempre, kasama ho natin sa Isabela Broadcast Center, ang mula ho sa Provincial ng Department of Health Office sa Isabela, si Ma'am Richelle Naceno and Ma'am Romeline Rosete. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Good afternoon po, Sir Ezekiel, and to all our listeners. I am Richelle Naceno po from Provincial DOH Office. Thank you for having us here. I'm also with... Good afternoon po. I'm Romeline Rosete po from Pidoho, Isabela po. Opo, nako. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Pero una sa lahat, kumusta ho po muna kayo? Kasi I know, kayo ho busy ho ngayong araw ho na ito.
Yes, Sir Ezekiel. Actually, we were pulled out from our activity Opo. right now. Meron po kaming fina-facilitate na post-deployment program for our Human Resources for Health. But naka-code white din po kasi kami, kaya anytime naka-standby lang din kami to provide any technical assistance po. Ayan. So, maraming salamat to, no? So, yan mga kasabalenyo, sila Ma'am Richelle Naseno, ang Development Manager, Management 4, former DRRMH Assistant Program Manager of the Regional CVCHD, and si Ma'am Romeline Rosete, ang ating hong Health Program Officer ng PDOHO DRRMH deployed dito ho sa lalawigan ho ng Isabela. Pero ayan, yung tanong ho natin, mga ma'am, kayo na hong bahala kung sino ho sa inyo ho yung sasagot. Paano ho nakikipag-ugnayan ang inyong tanggapan at sa Integrated Provincial Health Office at GFND Hospital para masigurado yung kalusugan ng mga lumilikas ho sa evacuation centers? Kasi napag-usapan ho namin, no, dahil dito sa mga pag-uulan at nandyan din ho yung mga pagbaha na kung saan inaasahan ho nating may mga ay inililikas ho natin. Okay po. So we in the Provincial DOH Office play an active role po pagdating sa health coordination during public health emergencies, preparedness and response. And we work closely in coordination po sa ating Provincial Health Office of Isabela and GFND, other hospitals and RHUs through regular coordination meetings po. And nagkakandak din po kami ng pre-disaster risk assessment, joint monitoring din po with all our health emergency response team. And most of our command and control, coordination and collaboration activities are done po through our public health EOC or Emergency Operation Centers po na siyang in charge sa pagmamanage ng ating information. And nagpo-provide po ng logistics, human and material logistics support sa ating mga LGUs and communities po. Oo. So, yung ano naman ho, no, Ma'am Richelle and Ma'am Romeline, when we say health essentials, kumbaga, sasahanay ho ng DOH sa field office ng Isabela, ano ho usually yung inihahanda ho ninyo dito? Yes, meron po kaming mga essential health emergency commodities na pinaprovide sa ating mga health facilities, sa ating mga LGUs. Meron po tayong water, sanitation, and hygiene commodities, which includes hygiene kits na may mga toothbrush, sabon, tabo, balde. Meron din po siyang disinfectants, yung tinatawag nating aquatabs. Pinaprovide po natin yan sa ating mga households na naapektuhan during emergencies and disasters. Nagbibigay din po kami ng medical and public health commodities. Yun po yung mga vitamins natin, FP commodities, antibiotics, lagundi, sambong, and then nagbibigay din po kami ng nutrition in emergency commodities, yung ating mga ready-to-use therapeutic foods para sa mga children natin na nagkaroon ng cases of malnourishment po. Nako, pag-usapan ho naman natin, ito ho talaga yung mahalaga. Mahalaga ho sa lahat. Lalong-lalo na kapag may mga pagbaha, no? Hindi pa rin maiiwasan. May mga hindi umaalis. Yung iba naman, ine-evacuate. Pero ang problema, ang tanong ho diyan, kumusta naman yung sanitation and hygiene? Paano ho ninyo sinisiguro, no, ang tamang sanitation at hygiene tulad ho ng malinis ho na palikuran, malinis ho na tubig sa mga evacuation centers ho natin upang maiwasan ho yung outbreak ho ng sakit tulad ho ng diarrhea and yung cholera ho. Sino mas? Yes po. Sa evacuation centers po, meron po tayong WASH team, Water and Sanitation Hygiene team. Sila po yung nagtuturo sa mga evacuees natin on how to prepare food, kung paano maging malinis ang ating mga inumin, pati ang mga toilets po, kung paano po ang proper paggamit. And then, meron po tayong
health education po para sa evacuees po. Ayun. Talagang make sure. Pero it's good no na syempre meron ho tayong field office ng DOH sa Isabela aside sa integrated the provincial health office. Kumusta naman po pala no? Madagdag ko lang. Yung inyong monitoring sa mga evacuation centers ho natin, lalong-lalo na nitong mga nakalipas ho na mga bagyo like bagyong Uwan. So ano ho yung mga napansin ho ninyo? Actually, during the recent Super Typhoon Uwan, meron tayong mga epidemic-prone diseases. Yung mga diseases po natin na pwedeng magkaroon ng outbreak na mga kaso na nakita. Pero well-prepared naman po ang ating mga WASH teams and epidemiology and surveillance team to provide response during the recent typhoon. So, hindi naman po umabot sa puntong tumaas ng sobra-sobra yung cases natin. Naagapan po natin ito, sir. Naman. Wala naman yung no? Wala naman yung may mga naitalang mga talagang serious na sakit. So far po, wala naman. Mostly kasi actually is influenza-like illnesses, which is kayang-kaya naman po nating tugunan po. Okay. Sige. It's good, no? Sa Department of Health, meron din tayo yung tinatawag ko nating alert system. No? Kasi kapag alert system ang pinag-uusapan, ang madalas kapag may mga bagyo, may mga sakuna, we have Pag-asa, no, DOST. We also have water releasing yung Niamaris, yung Magat Dam. We also have yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. But ang DOH meron. Ano po yung kasalukuyang health alert ho naman? Ayan, sa usapin ho ng kondisyon ho ng kalusugan ho natin. Ano ho naman yung mga kasalukuyang health alert ho natin dito sa Isabela? Actually po, currently, ang code alert level po na niraise ng ating Cagayan Valley Center for Health Development ay Code White, which means that we are on standby po, ready for deployment and ready to provide necessary health services and commodities sa ating mga komunidad. So, during this code alert po, naka-standby kami, but nagpo-provide din kami ng public health advisories sa ating community people through our HEPU po. Yes. So, binabalaan po namin yung mga community people natin, lalo-lalo na nasa flood-prone areas, na wag pong lumusong sa mga floods. And yun pa rin po, gaya ng nasabi ni Ma'am Rom kanina, kailangan i-practice natin yung proper hygiene, proper waste segregation, para po makaiwas tayo sa sakit. So yun po yung mga ginagawa po natin during this code alert. Pansin ko lang, no? Kasi hindi ba, hindi naman sa duplication. Kumbaga, pag-usapan ho natin yung papel ho ng inyong tanggapan dito ho sa provincial level when it comes sa communication and collaboration. No, bukod ho sa health sector, paano ho nakikipagtulungan ho ang Department of Health Provincial Field Office sa iba pang ahensya like we have Department of Education, local government units upang magkaroon ho ng malinaw na action plan sa paglilinis ho ng komunidad at pag-iwas ho sa sakit matapos ho yung, syempre, lalong-lalo na pagbaha. Yes po. So we at the Provincial DOH Office, sir, ay nakikipag-collaborate beyond the health sector din po. So mapalad po tayo kasi napaka-active ng ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, wherein kino-convene po tayo ng ating parang pinaka-mother bureau po dito sa province. Lahat po ng mga government sectors, ilang sa health, ay naririto po. And usually after an event, nagkakandak po kami ng integrated planning, usually post-flood planning, wherein yung mga response plans, I should say, ina-update po namin yun para po nang sa gayon ay mas maging effective and efficient yung next na response na gagawin natin. Nako, so ibig sabihin with this collaboration at na-establish na ho natin yung good communication sa iba't iba hong mga ahensya.
tiyak na nababantayan ho ninyo yung ating mga kababayan during calamities, no? During, may mga pag-uulan. Anyway, maraming salamat ho sa inyo, no? Kay Ma'am Rochelle and Ma'am Romeline. Siguro, baka may mensahe ho kayo sa atin ho mga kababayan. Alam ko, hinugot ko ho kayo sa inyo, sa inyong aktibidad. But anyway, thank you, no, for sharing your time sa Isabela Broadcast Center. Siguro, mensahe ho ninyo. Si Ma'am Romeline na lang. Yes po. Sa panahon po ng tag-ulan, sana po is pakinggan natin yung mga payo ng ating sa gobyerno kung kinakailangan na mag-evacuate po para din po sa ating kalusugan po ang ginagawa ng gobyerno. Yun po. Thank you. Okay. So, Ma'am Rochelle naman, mensahe po ninyo, Ma'am. Ayun po. Mag-iiwan lang po tayo ng 3 M's. Anong M's yan? M's. Hindi po yung dating M's na alam natin, ha? Gusto po naming sabihin na tayo pong lahat sana ay maglinis, magmasid, at mag-ingat po palagi. Yun lamang po. Okay. Baka may nais ko kayong batiin, Ma'am. Yung mga kasamahan yung nanonood ho sa ngayon. Ayun po. So thank you very much po sa ating mga municipal health officers, our human resources for health po na laging on standby and laging andyan to provide health services sa ating mga community people. And of course, the whole of PDOHO team, PHO team, PDREAM, maraming salamat po sa pagkakaisa ng bawat isa. Thank you din kay Ma'am Doc Pintukan. Hello po sa inyo. Anyway, maraming salamat ho, Ma'am, no, sa inyong time na kayo na-drop by dito ho sa Isabela Broadcast Center. There you have it. Sila Ma'am Rochelle Naceno, ang atin hong Development Management 4, former DRRM H Assistant Program Manager of the Regional CV CHD. And of course, si Ma'am Romeline Rosete, ang Health Program Officer ng Department of Health Provincial Field Office, DRRMH, deployed dito ho sa lalawigan ho ng Isabela. So maraming salamat din ho, no, sa lahat sa inyo ho, no, sa GFND Memorial Hospital. We also have naka-open na yung ating at syempre maraming salamat din ho, no, sa Department of Health, at the same time maraming salamat din ho sa mga kababayan ho natin na talaga namang tumutok sa dami nga ho ng ating mga napag-usapan. Isa lang ang malinaw, ang kalusugan ay hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Ngayong tagulan, tandaan po natin ang mga tips na ibinahagi ho, lalo na ang proper hygiene, iwas lamok, at iwas ho sa baha. Samantala, patuloy ho nating binabantayan naman ang sitwasyon sa ating probinsya matapos ho ang sunod-sunod na pag-ulan. Alam nating ilang tulay at komunidad ang agad na nalubog dahil sa mabilis na pagtaas ng level ng atin hong pangunahing daluyan, ang atin hong Ilog Cagayan. Upang makakuha naman ng napapanahong update sa kasalukuyang sitwasyon, kumustahin natin ang isa sa tinaguriang catch basin o downstream ng lugar ho natin dito ho sa lalawigan ng Isabela, ang lungsod ho ng Ilagan. Makakapanayam ho natin live dito ho sa Isabela Broadcast Center ang atin hong talaga namang pang Miss Universe, no? Ang ating hong City Disaster Risk Reduction and Management Officer, si Ma'am Jera Gangan. Ma'am, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Thank you. Of Ilagan, Ezekiel, and of course the Isabela PIO. Oh, parang layo po ng biyahe. Anyway, pagod ako. Ang Isabela Broadcast Center, situated ho yan dito ho sa Ilagan City, Isabela. And I know, no, sa kabila ho ng hectic schedule ho ninyo, si Ma'am Jera talagang pumupunta ho sa mga ilog, no? 24/7. Hindi ko lang alam kung ano ang ginagawa doon. Siyempre, nakatutok. Una sa lahat, Ma'am Jera, no, ano na po yung mga pinakahuling assessment ho ninyo sa level ho ng Ilog Cagayan ho natin dito ho sa inyong areas of responsibility? At ilan na po ba yung mga barangay dito ho sa lungsod ng Ilagan ang patuloy ho na binabantayan dahil ho sa pagbaha ho natin? Okay.
So first and foremost, Ezekiel, under the guidance of our city mayor and the city DRM chairperson, Mayor J. Diaz, nasa transition na actually ang City of Iligan from response to early recovery. So simula pa alas 3 kahapon, between 2 to 3 p.m. yesterday, unti-unti na kasing nag-recede din yung tubig. And as of today, may mga ilang barangays na lang na affected, na meron pa rin mga circumferential roads na lang yung aming mga binabantayan, hanggang sa fully ito ay ma-clear, no? Kasi may mga ilan pa dito na nababaha. So ngayon, nasa transition na tayo ng early recovery. At majority of the evacuation centers natin na open yesterday, from 30, nasa 9 na lang ito ngayon. Kaya, and most especially yung Abuan River, while ito ay nagkaroon ng flash flood between 9 to 10 yesterday, at around 2 to 3, unti-unti na rin itong bumababa. And ngayon nasa level na rin siya, nasa alert level pa rin, pero hindi na katulad ng dati. And passable na ito. Oo. Buti nabanggit ninyo ang Abuan River, no? Kunin ko na rin yung pagkakataon. Kasi sa social media natin, ang dami yung mga biktima ng misinformation, no? Kumbaga, no? But unfortunately, we have this so-called disinformation na ibig sabihin, alam na ng ating mga kababayan na hindi yan yung actual. Pero pinapakalat pa rin. So ito ngayon, no, yung sitwasyon sa Abuan River. Papakita natin kung yan ng Isabela Broadcast Team nagtungo. So ma'am, kinukumpirma ba ninyo? Ayan, no, sasgado na tayo, no, na ang tulay na ito ang kasalukuyang sitwasyon sa natin, no, sa asan na yun, ayan, yung natin, Abuan River natin. Yes, Ezekiel. Actually, ito ngayon yung sitwasyon ng ating Abuan River. So, ito ay nagsimula, katulad nga ng sabi ko kanina, kahapon pa, na unti-unti itong bumababa. Kaya nga yung mga fake news, lalong-lalo na yung sinasabi na meron tayong casualty. Talagang pinapabulaanan yan ng city government. The city mayor, with all the city officials, especially ang ating mga response cluster lead, from the evacuation team, after nagkaroon ng report na nagkaroon ng flash flood dito sa Abuan, nag-order na ang ating city mayor ng forced evacuation. And we are just so blessed to have teams in the barangays na tinulungan kami in the implementation of forced evacuation. Kaya nung tumaas yan, lahat na evacuate na natin. And we are just also grateful kasi ilang oras nagtagal yung flash flood. But sabi ko nga kanina, alas 3, unti-unti na rin itong naging passable yung ating Abuan Bridge. So ito po ang sitwasyon ng ating Abuan River ngayon. Kalmado na yung tubig. And we also confirm that there are no reported missing, injured, or death in the city of Iligan. In fairness naman, ma'am, kung totoo mang may casualty, kasi ang casualty, it's either injured, missing, or nasawi, ganon. Yes. In fairness naman, kung sakali mang mayroong ganong kaso, yung pamilya mismo, lalapit yun sa ating pamahalaan, mananawagan yan. Exactly. Pero ngayon, wala nananawagan. So, ibig sabihin, wala ganon. At least, nililinaw natin dito sa Isabela Broadcast Center. At syempre, again, yung status ng Abuan River natin, kalmado. I know, Ma'am Jera, kasama ninyo si Mayor J. Diaz and the Vice Mayor J. Ibson Diaz, sa pagtutok dyan. Usually, ganun ba? Ilang oras ba nagtatagal yung pagiging parang passable nung Abuan Bridge natin dyan? Yes, Ezekiel. Actually, ito yung isa sa mga inaaral din namin, kasi may mga insidente talaga na biglaan yung pag-apaw nito. Pero sa mga ilang oras lang. So kung as observe, nasa 3 to 4 hours yung duration ng flash flood. So just to share also for the public to know na nagkaroon ng mga preparedness ang Iligan for the monsoon and of course the shear line. November 20, nag-issue na ang city mayor, ang ating butihing mayor, ng memorandum ng CDRRMC na raising the alert and the alert status of our barangays and our EOC, especially sa mga paparating na pag-uulan dala ng shear line. And katulad ng mga ibang LGU,
nagmo-monitor tayo ng ilog. It happened lang na nagkaroon ng biglang flash flood, which is what we analyzed from the DRM Council meeting, na posible na may mga gumuhong area sa kabundukan na yun yung nag-cause ng flash flood. And with the observe, tumagal ito ng 4 hours, okay, na umapaw yung ating Abuan River. So, nagpapasalamat kami, of course, to the leaders of the City of Iligan, to our City Mayor, to our Vice Mayor, and all the City Council. Nung may report po na ganito, nagpatawag agad ng meeting. They activate the response cluster from the city level down to the barangay level. Kanya-kanyang mga operations, the evacuation team, the camp management team, even the kitchen brigade who will be providing food for the evacuees kung sakali. Nandoon lahat. Security team, firefighters, even volunteers from the barangay. Kumilos lahat. Kumilos lahat yan. It's like parang in order ng mayor na forced evacuation, para siyang sumabog, kumalat ang resources at lahat gumalaw. Even the information dissemination, the team, everyone played their role in this disaster response. It's flash flood, just like what happened in Cebu, and it's unprecedented. Walang kagustuhan. We prepare for the rising of river, but it's something also na hindi natin inaasahan. And we just also thank, of course, all the key players dito sa disaster response. Kaya nasigurado natin ang zero casualty. Kahit itong flash flood na to ay nakakagulantang talaga in the City of Iligan. No, I like that action, from the city government of Iligan. You've mentioned, ma'am, yung forced evacuation. Mga ilan ho yung isinailalim mo sa forced evacuation ng mga lugar? Kasi I understand may mga kumukusa pa rin na lumilikas, kumbaga. Then, ilan ho yung mga inilikas ho ninyo at kumusta na ho sila ngayon? Yes. Kahapon nung nag-order ang ating city mayor ng forced evacuation, we have evacuated around over 600 families. That's almost 2,000 individuals. Yan. So, na-secure natin sila magdamag, actually. Pero ngayon ho, from the 30 evacuation centers that we opened yesterday, 9 na lang po ito. At mga nasa 300 na lamang po yung families na naiwan doon. Pero unti-unti na ho silang uuwi ngayon. Nandun lamang ho yung mga gamit nila kasi naglilinis pa yan ng bahay. Pero usually yan, umuwi na sila ng bahay para magluto, maglinis. And pag nalinis na yun, ibabalik na rin ho nila yung kanilang mga kagamitan sa mga bahay. So, we are hoping na maka-recover na rin sila until this afternoon or maybe tomorrow. Ma-clear na ho natin lahat ng evacuees natin sa evacuation centers. And I believe naman ng City Government of Iligan ay nakatugay-gay ho sa mga pangangailangan natin yung mga kababayan. Kasi mahirap, no, ma'am? Jera, yung mayat-maya, lilikas ka, iiwan mo yung bahay mo. Pero syempre, we need to save our lives, kumbaga. Yes. Totoo yun. Kaya nga po, isa sa panawagan kanina ng City Mayor, he emphasized with the evacuees. Kasi from U1, and there are also evacuation na ginawa namin na walang bagyo. Lalo na nung mga nakaraan, nagpapa-preemptive evacuation tayo. Nakakapagod na. Talagang nakaka-stress na. Sa atin na mga responders, nakaka-stress na how much more those people na pati gamit, pati mga livestock, hihilain yan para evacuate. Itataas yung mga gamit. So, it's something na talagang nakaka-overwhelm for them. But that the city government ensures na pagdating naman nila sa evacuation center, hindi nila po problemahin yung makakain. Provided ang cook meals, ang hot meals for them, potable drinking water. Kung walang supply pagdating nila sa mga bahay nila, magdi-deliver, magrarasyon tayo ng tubig hanggang sa mga bahay nila and help them to recover and to go back to their pre-disaster state. Just an icebreaker, ma'am, no? I'm just wondering lang. Eto, hindi kasali ho dito, no? Pang Miss Universe ba? Oo. Hindi po, sa kabila ho ng mga hektiko, no, talagang tinutukan ho ninyo. And nakita ko ho yun sa page ho ng isa, ng may CTPIO sa Iligan. Sa kabila ho ng mga busy ho na pagtutuko ninyo, paano nagagawa ni Ma'am Jera na hindi looking haggard? Anong sikreto? Kumbaga, parang kanina pa ako, napapatitig. Ano kayong sikreto mo, ma'am?
isa sa sabi ko na nga, may pasingit na mga pang Well, it's Miss up to you, no? Universe. It's up to you, mga- Actually, one of the things that a DRRM worker, a humanitarian worker, should also learn is mental health. Yeah. It's very important. We have a regular mental health program for our responders. Shout out to Rescue 1124. But personally, on a personal level, it's very important. Once in a while, you have to check yourself. Bago pumasok, nung alam ko nang meron kaming gagawin ng operations, I really have to stop and to just have time na mag-reflect and to be mindful muna. And in between the hectic, kahit nasa sasakyan ako, pupunta ako sa isang barangay, I really have to focus sa sarili ko, like how I'm feeling right now. And totoo, may mga days na wala kaming tulog. The city mayor, all the response cluster, BFP, PNP, CSWD, and all my teams, the OPSEN, the rescue, walang tulog yan. But once na nag-de-escalate yung situation, I also allow them na let's press, magkaroon ng shifting, you rest, because it's very important. Hindi mo alam kung kailan ka ulit sasabak sa gera. So I think that is one. And most importantly, I think I really maintain a good connection with my source, and that is something very personal on my spiritual walk. So that's it, Mr. Ezekiel, and of course, just enjoy learning. It's challenging, but you always have to keep learning. Sabi nga ng mayor ko kanina, it's also very comforting na magkaroon ng very caring na boss. Sabi niya, pagpasensyahan mo na muna, pagkatapos ito magpapahinga ka, and it's very reassuring. So he allowed me to have rest. So shout out HR, magliliban na naman. Pero yon, he allowed us to have rest in between. So that is very good part of leadership, when you allow your people na mag-break, because you also know that kapag burnout sila, they cannot perform their function well. There you have it, guys, no? Ang ating palang Miss Universe 2025. And nice! Thank you! Hindi, kidding aside, no? Tama ho yun, no? Ay, kailangan ho minsan ng break. Kasi paano ho natin naaasahan si Juan de la Cruz na ating home frontliners kung walang break? Mauubos at mauubos ho sila. Sabi nga ho natin ng tao, hindi ho yan robot. Ang robot nga nag-o-overheat pa yan. Just to add, no? It's good point. Just to add, meron kaming Caring of Carers program. I think good din yun for other LGUs. May Caring of Carers program ang city government. And we are partnered with the Yakapin through Sir Jave, our Vice Mayor. Nagkakaroon ng caring. We care for our carers. Those who care for our people. That's something else. With the City of Ilagan. Well, Ma'am Jera, finally, ano po ang inyong apela o mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sa mga patuloy na nananatili ho sa mga, tinatawag ko nating risk-prone areas? Yes, while nagre-recede na ho ang ating tubig, tandaan ho natin na tayo ay nasa amihan season. Once ang shoreline nandito, tataas man yan, papasok ulit ng amihan. And amihan has also rains, light to moderate rains. Okay? At pwedeng bumalik ang shoreline. So, let's not put our guard down. Katulad nga po ng laging sinasabi ng ating city government, na patuloy po tayong magtulungan. Napakahirap po ng sitwasyon bilang the catch basin. Whether we like it or not, lahat ng tubig sa paligid natin ng mga probinsya at sa mga bundok, bababa po sa Ilagan. And it's been there all along. So, ang kailangan na lang natin ay magtulungan. So, the city government is here to give you updates. Please, make sure po na maging responsable yung mga content creators. Mag-subscribe lamang po tayo sa mga reliable sources ng information, yung ating city, may City Ilagan, may City PIO, Isabela PIO, the DRM office, even provincial PDRRMC, and Pagasa, DOST. Those are pages na pwede nyong bisitahin to look for reliable information, especially on weather updates. So katulad po ng sabi namin, we are still on amihan season. Maaari may mga pag-ulan, saturated pa rin ng lupa. So let's all still be vigilant. And magtulungan po tayo, the city government of Ilagan, especially for all Ilaganios, will ensure that you will be cared for at all times. And I thank you. And I thank you. Yan lang ho, no? Huwag lang ho kasi yung may content. Sa mga naman ho natin, no, yung mga FB user, yung mga social media users ho natin, maging critical thinker din ho naman kayo. Think before you click
O, di ba? Para ho naman hindi ho tayo makapagkalat ho ng mga misinformation and mga fake news and so on. Anyway, again, maraming salamat ho sa napakalagang update ho na yan. At thank you sa pagpunta ho dito sa Isabela Broadcast Center City Disaster Risk Reduction Management Officer Head, Ma'am Geraldine Gangan. Magandang hapon po. Good afternoon. Thank you ulit, Ezekiel. There you have it, si Ma'am Jera. At maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong araw. And don't forget to like and follow our Facebook page, Isabela PIO, to keep you updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan dito sa lalawigan ng Isabela. Ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ho ng pamalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Sa ngalan ho ng ating humahal na Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ang buong pamahalaang panlalawigan ho ng Isabela. Manatiling connect ho sa pag-unlad, manatiling connect sa bayan at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela. Connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong